no? Ngayon ho, mga kababayan, palitan natin si Robin Padilla. Naku, ito, Senate President, House Speaker, Pulong Duterte. Kuya ng bayan, Pulong! Baha pa din po ba sa Davao? Baha pa din po ba sa Davao, mga kababayan? O eto, may sinasabi po ang kuya ng bayan na si Paolo Duterte. Sabi ni Inday Sara Duterte, Pulong, kailangan mong tumakbo. Kailangan maging isa ka doon sa kakampanya para maging House Speaker daw ho, mga kababayan. Kaso, bago mag-House Speaker ang kuya ng bayan, nakita po ang kuya ng bayan sa loob ng beer house. Sabi ni Siro Kansaki, naku Mark, doon na lang yan. O speaker na lang ng beer house yan. Di ba po, madaming speaker doon sa beer house, mga bossing. Sabi dito, sa bagong kongreso, ipagpapatuloy ng inyong Kuya Pulong, naku po, kuya nyo pala to no? Akala ko kuya lang ni Sara Duterte to. Yung kuya ni Sara o kuya ni BP Sara, mga kababayan, na nagsabi na ano daw po, hindi trabaho ng Vice Presidente ang magsalita o ang magkomento tungkol doon sa West Philippines daw po. Ay, sabi ng kuya nyo yun, no? Magiging beer house speaker, Pulong Duterte, mga boss. Ang galing sumayaw ni Pulong, ganon yan. Diba? Tapos medyo mainit na ulo, gusto nang manaksak. Sabi ng kuya ng bayan, sa bagong kongreso, ipagpapatuloy ng inyong Kuya Pulong ang mga programang direktang naghahatid ng agarang tulong sa mga Dabawenyos. Ayun naman pala Oy, tulong daw do sa mga nabahaan. Tinatanong nila, Boss Pulong, nasan daw yung 51 billion? Bakit hanggang ngayon daw po baha sa Davao? Bakit daw po nung sinabi nyo nung kampanya ni dating Pangulong Duterte 2016, wala na daw pong sala-salabat na mga kuryente doon sa Davao, tapos makita mo may isang ali numiiyak. Sabi, uy, naku po, babagsak na po yung poste, sala-salabat. Yung mga kuryente. Ano ba yun? Sabi kayo ng sabi, nabudol ni Bongbong Marcos ang taong bayan. Yung mga pinagsasabi ninyo, 2016, magaling ang Davao, maganda ang Davao. Wala naman kami nakita ang ganda. No, ang nakikita namin sa mga news, baha. Baha at kulay chocolate pa. Yung umaagos na tubig. Po ba? Nasaan yung mga flood control doon? Dapat yun ang inuuna nyo. 51 billion daw ang pondo. Kung ako bigyan nyo ng 51 billion na pondo, mga kababayan, at isa akong kongresista, baka po pati yung mga poste nasa ilalim na din po ng lupa. Hindi, totoo. Sobra-sobra naman yan sabi ni kabayan ko, kapatid ko, 51 floodbath control. Yun ang nangyari. Hindi bloodbath, kundi floodbath. No? Kasama sa mga programang ito, no? Ang paghahatid ng tulong sa mga nasalanta ng kalamidad at pamamahagi ng mga modernong kagamitan. Kasi naman, 51 billion dapat ginamit mo na agad dyan yun hindi na binabaha, wala nang mga masasalanta. Di ba? Siya kasi ginamit yung yun ang tanong ng sambayan na Pilipino. Yun yata yung pinakamalaki sa history ng Pilipinas, 51 billion. Tanong, saan ginamit nga yun? Di ba? Bakit walang nakitang ganda doon sa Davao? Ilang dekada sila ang mayor dyan, 3 dekada. Tapos yung baha hindi na solusyonan. Hanggang ngayon po konting ulan bahang-baha na po agad. Di po ba? Sabi dito,
Kasama sa mga programang ito ang paghahatid, o nabasa na natin yan. Ito pa daw. Sa mga nasalanta ng kalamidad at pamamahagi ng mga modernong kagamitan sa barangay police. O, para sa pagpapanatili ng peace and order sa mga komunidad. Nung mayor si Bastian, 8 pulis positibo sa droga. Kasama, yung 38 na mga nagtatrabaho sa munisipyo. Positibo din sa droga, anak ng tinapayan. Yun ang tingin ko talagang budol, mga bossing. Patuloy rin tayong mamamahagi ng medical assistance, lalo na sa mga senior citizen at cancer patient nagpapadialysis. Gusto pa din kaya ni Pulong maging House Speaker? Hanggang ngayon kaya, no? Kasi mas bagay naman yata doon sa beer house speaker, no? Sisikapin rin ng inyong Kuya Pulong na maipagpatuloy ang pamamahagi ng mga college scholarship ng mga Dabawenyos at paghahatid ng emergency. Mukhang hindi naman kailangan ng mga nasa Davao yan, Pulong. Lo? Nakita ka nga kitang-kita yung litrato mo. Kitang-kita yung itsura mo doon sa video. Di po ba? Kahit ano naman yatang gawin nyo dyan sa Davao na hindi maganda sa kanilang paningin, kayo pa din naman nanalo. Hindi mo na kailangan yan. Di po ba? Sa Davao, ano namin to idol namin to idol nyo pala. Sige, ayan, baha. Para sa inyo. Hindi namin gusto kayong bahain, ha? Ayaw namin na may mga ganyang kalamidad. Kaya lang, mababalikan kayo. Kagaya nung ginawa ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos, di ba? Yung mga taga-Naga ho, mga kababayan, nung binaha po, yung mga taga-Davao, yung mga taga roon sa kanila, ano yan, nasa na yung flood control ni Bongbong Marcos? Ganon sila. Sabi ng mga taga-Davao, hindi ho, talagang malakas yung ulan at tuloy-tuloy ang buhos, malabo na mapahinto. Yung sa kanila ho, konting ulan, baha na ho. Baka mga baka talagang barado na yung mga estero ninyo. Hindi ninyo ginagampanan, nalinisin, naayusin. Di po ba? Sabi ni Mood Covers, hinahanap nila flood control kay PBBM, bumalik sa kanila. Ayan. Sabi ni Jane Wanson, meron silang libreng swimming pool. Legal na ang droga sa Davao kasi may repacking house na sila doon. Meron pa nga dati, sabi di ba? Meron daw pong laboratorio doon. Mga bossing, laboratorio ni Michael Yang. Sabi ho yun. Di ba? Kumalat yun sa mga bali-balita. Tapos si Michael Yang naman naging presidential advisor ho ng economics ni dating Pangulong Duterte. Saan ka pa? Di ba? Paano mo nga naman naarestuhin kung sakaling totoo na meron siyang laboratorio doon? Kung ang unang maiisip po, paano naman yan, paano naman magiging totoo yan? Paano naman natin palalabasin sa mamamayang Pilipino na si Michael Yang ang may-ari ng laboratorio na yan? Samantalang yung nagtalaga sa kanya si dating Pangulong Duterte. Ayaw sa droga. Di ba? Ang galing ng style mga kababayan. Anyway,